Ang bayan ng Israel ay may espesyal na relasyon sa Diyos ayon sa Biblia. Ayon sa kwento ng Biblia, ang Diyos ay pumili sa mga Israelita bilang kanyang mga espesyal na tao at ginawa silang kanyang bayan, mga dahilan ng pagpili ng Diyos. Pagtatapos ng tipan, ang Diyos ay gumawa ng isang tipan sa mga Israelita sa pamamagitan ni Abraham, Isaac at Jacob. Ang tipan na ito ay nagbigay ng mga pangako sa mga Israelita tungkol sa kanilang kinabukasan at relasyon sa Diyos. Dorido, katatagan at katapatan. Ang mga Israelita ay pinili ng Diyos dahil sa kanilang katatagan at katapatan sa Kanya. Kahit na sila ay nakaranas ng mga pagsubok at paghihirap, sila ay nanatiling tapat sa Diyos. 3. Layunin ng Diyos. Ang Diyos ay may layunin na gamitin ang mga Israelita bilang isang instrumento para sa pagpapala ng ibang mga bansa. Sila ay pinili upang maging isang liwanag sa mga bansa at ipakilala ang Diyos sa mundo. Mga pagpapala ng Diyos. Tasyos. Lupaing pangako. Ang Diyos ay nangako sa mga Israelita ng isang lupaing pangako, ang Canaan, na magiging kanilang tahanan. 2. Proteksyon at pag-iingat. Ang Diyos ay nangako na protektahan at ingatan ang mga Israelita mula sa mga panganib at kaaway. 3. Pagpapala sa mga bansa. Ang Diyos ay nangako na gagawin ang mga Israelita bilang isang pagpapala sa mga bansa na magbibigay ng mga benepisyo at pagpapala sa mga sumusunod sa Kanya. Sa pangkalahatan, ang bayan ng Israel ay pinili ng Diyos dahil sa kanilang katatagan at katapatan sa Kanya at upang gamitin sila bilang isang instrumento para sa pagpapala ng ibang mga bansa. Ang mga pagpapala ng Diyos sa mga Israelita ay nagbigay ng mga benepisyo at pagpapala sa kanila at nagpatunay sa kanilang espesyal na relasyon sa Diyos. Ang tagumpay ng Israel sa digmaan ay hindi lamang nakasalalay sa laki ng kanilang hukbo o teknolohiya, kundi sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang pagsunod sa Kanyang mga utos. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay tumulong sa mga Israelita sa maraming pagkakataon na nagbigay sa kanila ng tagumpay laban sa mga kalaban nila. Mga dahilan ng tagumpay. Pagsunod sa Diyos. Ang mga Israelita ay sumunod sa mga utos ng Diyos at nagtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ito ay nagbigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa labanan. Tulong ng Diyos. Ang Diyos ay tumulong sa mga Israelita sa maraming pagkakataon, tulad ng pagbibigay ng mga himala at pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. 3. Katatagan at katapatan. Ang mga Israelita ay nagpakita ng katatagan at katapatan sa Diyos kahit na sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Mga halimbawa, labanan sa Jericho. Ang mga Israelita ay nagtagumpay sa labanan sa Jericho dahil sa tulong ng Diyos. Ang mga pader ng Jericho ay bumagsak nang hindi ginamit ang anumang armas. 2. Labanan sa Goliath. Si David ay nagtagumpay laban kay Goliath dahil sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ay tumulong kay David na matamaan si Goliath gamit ang isang bato. Sa pangkalahatan, ang tagumpay ng Israel sa digmaan ay nakasalalay sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kanilang pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang Diyos ay tumulong sa mga Israelita sa maraming pagkakataon na nagbigay sa kanila ng tagumpay laban sa mga kalaban nila. Ang bayan ng Israel ay may espesyal na relasyon sa Diyos ayon sa Biblia. Ayon sa kwento ng Biblia, ang Diyos ay pumili sa mga Israelita bilang Kanyang mga espesyal na tao at ginawa silang Kanyang bayan, pinagpala ng Diyos. Ang Diyos ay nangako sa mga Israelita ng mga pagpapala tulad ng lupaing pangako, proteksyon at pagpapala sa mga bansa. Ang mga Israelita ay pinili ng Diyos upang maging isang instrumento para sa pagpapala ng ibang mga bansa. Ang Diyos ay tumulong sa mga Israelita sa maraming pagkakataon, tulad ng pagbibigay ng mga himala at pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan. Sinumpa ng Diyos. Ang mga Israelita ay nakaranas ng mga sumpa at parusa mula sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan at paglabag sa Kanyang mga utos. Ang Diyos ay nagbigay ng mga babala at pagdidisiplina sa mga Israelita upang sila ay magbalik loob sa Kanya. Ang mga Israelita ay nakaranas ng mga paghihirap at pagsubok dahil sa kanilang mga kasalanan at paglabag sa mga utos ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang bayan ng Israel ay may komplikadong relasyon sa Diyos.
Sila ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanilang espesyal na relasyon sa Kanya. Ngunit sila rin ay nakaranas ng mga sumpa at parusa dahil sa kanilang mga kasalanan at paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang relasyon ng Diyos sa mga Israelita ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa Kanyang mga utos at sa kanilang pagtitiwala sa Kanya. Ang Israel ay nakaranas ng mga tagumpay sa iba't ibang digmaan laban sa mga kalaban nito. Ngunit ang mga resulta ay hindi palaging malinaw dahil sa komplikadong sitwasyon sa gitnang silangan. Narito ang ilang halimbawa ng mga tagumpay ng Israel sa digmaan. Shunkunaon 1948-1949 Arab-Israeli War. Nakamit ng Israel ang kalayaan at pinalawak ang teritoryo nito matapos talunin ang mga hukbong Arabo. 1956 Krisis sa Suez. Nakipaglaban ang Israel sa Egypt, Britain at France upang buksan ang Suez Canal, isang mahalagang daluyan ng tubig para sa internasyonal na kalakalan. 1967 Six-Day War. Nakamit ng Israel ang malaking teritoryo kabilang ang Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank at Golan Heights matapos maglunsad ng preemptive attack sa Egypt, Syria at Jordan. 1973 Yom Kippur War. Nakapagtanggol ang Israel sa sorpresang pag-atake ng Egypt at Syria at nakamit ang tagumpay sa tulong ng Amerika. 1982 Lebanon War. Pinaalis ng Israel ang Palestine Liberation Organization, PLO, mula sa Lebanon, ngunit ang digmaan ay nagdulot ng maraming sibilyan na nasawi at pagkawasak. Gayunpaman, ang Israel ay patuloy na nahaharap sa mga hamon at pagsubok sa rehiyon, lalo na sa mga usapin ng seguridad at kapayapaan sa gitnang silangan. Noong nabubuhay pa si Jesus, ang bayan ng Israel ay nakaranas ng mga sumusunod na isyu at kabiguan. Mga isyu sa relihiyon, pagkakahati-hati ng mga sekta. Ang mga Hudyo ay nahati sa iba't ibang sekta, tulad ng mga Fariseo, Saduseo at Esenyo, na may iba't ibang interpretasyon sa batas ng Hudaismo. 2. Korupsyon ng mga pinuno ng simbahan. Ang mga pinuno ng simbahan ng Hudaismo, tulad ng mga Fariseo at Saduseo, ay nakaranas ng korupsyon at pagmamalupit sa mga mahihirap. 3. Pagkawala ng espiritual na katotohanan. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng pagkawala ng espiritual na katotohanan at pagmamahal sa Diyos na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. Mga isyu sa lipunan, kahirapan at paghihirap. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng kahirapan at paghihirap dahil sa kanilang pagsakop ng mga Romano. Isyodo, kawalan ng kalayaan. Ang mga Hudyo ay walang kalayaan sa ilalim ng pagsakop ng mga Romano na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. 3. Pagmamalupit ng mga Romano. Ang mga Romano ay nagpakita ng pagmamalupit sa mga Hudyo na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. Mga kabiguan. Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. 2. Paglabag sa mga utos ng Diyos. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng paglabag sa mga utos ng Diyos na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. 3. Kawalan ng pagmamahal sa kapwa. Ang mga Hudyo ay nakaranas ng kawalan ng pagmamahal sa kapwa na naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa. Sa pangkalahatan, ang bayan ng Israel noong nabubuhay pa si Jesus ay nakaranas ng mga isyu at kabiguan sa relihiyon, lipunan at espiritual na buhay. Ang mga isyu at kabiguan na ito ay naging sanhi ng kanilang paghihirap at pagdurusa at nagbigay ng daan para sa pagdating ni Jesus upang iligtas sila.